Hello, sa mapagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta po tayo? Kumusta po ang ating tulog? Medyo haggard ang inyong lola dahil masama po ang aking pakiramdam. So, purihin ng Panginoon, tayo ay narito na naman sa pag-aaral ng kanyang salita at pinamagatan po natin ang ating devotion for today na one by one. So, ang ating verse po ay mula sa Acts chapter 8, verse 35. Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture, preached Jesus to him. Amen. So basahin po muna natin yung ating our daily bread. Edward Payson was a famous preacher in the bygone era. One stormy Sunday, he had only one person in his audience. Some months later, his lone attendee called on him. I was led to the Savior through that service, he said. For whenever you talked about sin and salvation, I glanced around to see whom you referred, but since there was no one there but me, I had no alternative but to lay every word to my own heart and conscience. God saves us one by one. If you have access to one, that is your mission field. Ito napakaganda. Every soul with Christ is a missionary. Every soul without Christ is a mission field. The slogan goes, Amen. One person cannot reach the entire world, but we can love our neighbor. Who is my neighbor, we ask? The next person we meet along the way. The Spirit brought Philip to the Ethiopian eunuch who was reading the scriptures and needed someone to explain them to him. Mababasa po natin yun sa Acts 8:26 to 35. So hindi na po natin basahin lahat. Pero yung eunuch nga po doon, nagbabasa siya ng scripture at hindi niya maunawaan. So, si Philip po yung nag-explain sa kanya, At yun nga, sa 35, yung nabasa natin kanina, then Philip opened his mouth and beginning at this scripture, preached Jesus to him. So the Spirit gave Philip the right words to say, and the eunuch confessed his faith in Christ sa verse 37. Sabi po doon, then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So yun po yung confession of faith ng eunuch. I believe that Jesus Christ is the Son of God, sabi niya. Ask God to bring you to the one He has prepared. He'll get you to the right place at the right time to speak to that individual. He will speak through your lips, work through your hands, and fulfill in you the great purpose of His will. Amen. So napakaganda po, So dito po kasi sa Acts chapter 8, yung angel of the Lord po ang nagsabi kay Philip na pumunta siya doon sa road from Jerusalem to Gaza. So nung pumunta siya doon, nakita niya nga yung Ethiopian na eunuch, nagbabasa siya ng Bible. At tinanong siya ni Philip kung nauunawaan niya ba. So sabi niya, how can I unless someone guides me? At yun nga, si Philip yung nag-guide sa kanya. At pinreach niya dun sa eunuch yung patungkol sa ating Panginoong Jesus. So dito naman po sa ating devotion sa our daily bread, meron pong famous na preacher na one Sunday, nagbababagyo, So, iisa lang tao lang yung umattend. Ang preaching niya that day is about sin and salvation. So, a few months later, nag-reach out sa kanya yung tao na sabi niya, nakakilala siya sa Panginoon through that preaching. Kasi, every time daw magsasalita yung pastor about sin and salvation, tumitingin daw siya. Wala namang ibang tao doon na kinakausap, kundi siya lang. So, alam niya na para sa kanya yung mensahe, at talagang inano niya sa kanyang puso. Ayun nga po, God saves us one by one. So, ang salvation po ay individual, Hindi po pwedeng tatanggap ako para sa asawa ko. Hindi rin pwedeng tatanggap ako, ligtas na rin yung anak ko. Though pinangako po yan sa atin ng Panginoon na ang ating household ay maliligtas, pero depende po yun kung tatanggapin nila ang Panginoon o hindi, kasi individual po ang salvation. Hindi po pwedeng makarry sila ng pagtanggap mo, napakaganda nung sinabi po dito na every soul with Christ is a missionary. Every soul without Christ is a mission field. May mga pagkakataon po kasi na parang gusto natin na mission, gusto natin na magbahagi ng salita ng Diyos, pero yung imagination natin ng mission field ay yung pupunta sa mga bundok-bundok, doon magpipreach, pupunta sa yung mga may hirap na lugar, doon tayo magpipreach ng salita ng Diyos, or yung sa mga prison, yung mga ganun po. Yun yung parang imagination natin pag sinabing mission field,
parang punta sa mga tribo-tribo. Yung ano po dito is, lahat nga daw po na tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesus ay mission field. So yung ating neighbor, ating mga kasamahan sa trabaho, ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay, kung sila po ay hindi pa sila nakakilala sa Panginoon, ang ating mga kaklase, ang ating mga teachers, mga employers, or ano, kung sino man po, lahat po ng nakakasalamuhan natin, kung sila po ay hindi pa po nakakakilala sa Panginoong Jesus, they are your mission field. Ang iniisip natin parang ang missionary lang is yung mga talagang nag ng salita ng Diyos. Yung talagang nagbabahay-bahay. Yun nga, nabanggit ko kanina, pupunta sa mga malalayong lugar. Parang sa tingin natin, yun lang yung talagang missionary. Ano po, pero kung sinabi nga po dito na every soul with Christ is a missionary. Inutusan po tayo ng ating Panginoong Jesus na ipangalat yung kanyang salita sa buong mundo. Ano po. At yung napakaganda po doon, katulad po dito, yung angel of the Lord ang nagsabi kay Philip na pumunta siya doon. At ang Panginoon din ang nagbigay sa kanya ng wisdom, ang Panginoon din ang nagbigay sa kanya ng courage na mag-share. Ano po. So yun po yung kagandahan doon, na pag may pinapagawa po ang ating Panginoon sa atin, siya yung magdadala sa atin sa right place, sa right time. Siya din yung magbibigay ng lahat ng kailangan natin para ma-accomplish natin yung pinapagawa niya. Kung kailangan natin ng lakas ng loob, kailangan natin ng karunungan, kailangan natin ng finances, kung lahat po ng kailangan natin, kung ano mga resources ang kailangan natin, be it physical or spiritual, lahat po yan ay ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Ano po, once na tayo ay magpasakop sa kanyang kalooban. So napakaganda po dito yung ginawa po ni ni Philip, na sinabi ng angel of the Lord na pumunta ka doon. Pumunta talaga siya. At yun nga, yung Panginoon mismo ang nagdala sa kanya dun sa eunuch. Ano po. So sa atin din po, bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, i-desire po natin na makapagbahagi din ng kanyang salita. Ano po. Alam ko mahirap, ako mismo, hindi malakas ang loob ko sa pag-share ng one-on-one. Ano po. Pero pwede po nating hingin sa Panginoon. Ano po. Pwede po tayo humingi sa kanya na dalhin tayo dun sa right time, right person, at ibigay niya sa atin yung lahat ng mga kailangan natin para bahagi natin ng maayos yung kanyang salita, para maipakilala natin ang ating Panginoong Jesus doon sa ating binabahaginan. Ano po. At napakaganda nga po, yung isa din pong point dito, yung doon sa nangyari po doon sa pastor at doon sa nag-iisang attendee niya. Ano po. Pagka minsan, kung iisa lang yung attendee, katulad nun, bumabagyo, baka siguro kung iba, ika-cancel na yun na isa lang yung makikinig, parang sayang yung mensahe. Pinagpuyatan mo, pinaghandaan mo, ganyan ang isip natin, tapos isa lang yung makikinig. Parang may mga pa tayo na ang ganda pa naman ng mensahe ngayon, tapos isa lang pala yung makikinig. So parang pagka ganun, ika-cancel na lang, next week na lang, ano po. Pero praise the Lord at ipinagpatuloy niya, ano po, na kahit bumabagyo at isa lang yung nakikinig, pinagpatuloy niya. So ano po ang nangyari? Dahil po doon sa mensahe ng Panginoon na ibinahagi niya, doon sa nag-iisang attendee. So yung attendee po ay nakakilala sa Panginoon. So huwag po tayong mani-discourage na katulad nito, nagsishare ako ng Word of God, ano po, tapos ang nakikinig lang, isa, dalawa, tatlo. Huwag po tayong mati-discourage. It's okay. Kasi maaaring yung isa po na makapanood doon, yung makakilala sa ating Panginoong Jesus, di ba po? Or maaaring yung isang nakikinig, yun pala yung inaantay niyang mensahe mula sa Panginoon, na confirmation ng kanyang panalangin, or sagot sa kanyang panalangin, ano po, na maaaring may question siya sa Panginoon. At nung narinig niya yung salita na ibinabahagi mo, ay nasagot yung yung kanyang katanungan, ano po. So wag po tayong parang tatamarin, huwag tayong madi-discourage, huwag tayong malulungkot kung iisa lang or dalawa lang yung nanonood. Kasi we'll never know kung ano ang plano ng Diyos. Ano po, maaaring yung iisa na yun or dalawa na yun yung right time, right person na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ano po. So may makinig man, let's say 1,000, isa lang ang makinig, it's okay. At lagi din po nating tatandaan na ginagawa natin ito para sa ating Panginoon, ano po, hindi po para sa ating sarili, ano po, yung parang ginagawa natin siya to glorify God, para makapagbahagi tayo ng kanyang salita, para maipakilala ang ating Panginoong Jesus sa buong mundo, hindi para maipakita na, ay, magaling ako magsalita, magaling ako magbahagi ng Word of God, hindi po ganun, ano po. So, napakaganda po encouragement dito, kasi minsan po talaga pagka ganun na parang wala namang masyadong nakikinig, wala namang masyadong nanonood, walang nagpo-view,
parang minsan andun yung nung kaaway, yung gawa ng kaaway na tigilan mo na yan, wala namang nanonood, wala namang nakikinig sa'yo. Yung ganun po. Pero hindi nga po natin alam ang plano ng Diyos. So just keep on preaching, keep on sharing, and keep on working for the glory of God. At maaaring gamitin ng Panginoon yung preaching mo, or ikaw, maaaring hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos, maaaring gamitin niya yan to save one soul, po. So, amen? So, sa mga hindi pa din po nakakakilala sa ating Panginoon, ang ating salvation po ay individual. Hindi po pwedeng makiray doon tayo sa acceptance ng iba, po. So, kailangan po tayo mismo tatanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay bilang ating Diyos sa tagapagligtas. So, minsan kasi, pag may mga friend tayo na Christian, sabihin na lang natin na, pag-pray mo na lang ako, hindi ako dyan, pag-pray mo na lang ako. Kahit po ipag-pray ka niya, hindi ka rin maliligtas unless tatanggapin mo sa iyong buhay ang Panginoong Hesus bilang iyong Lord and Savior at pagsisisihan mo yung mga kasalanan. So, hindi po pwede makiride on ka na lang sa kaligtasan ng iba. Hindi po ganun, po. At sa mga, sa mga mananampalataya naman, lagi po nating tatandaan ito. Every soul with Christ is a missionary, and every soul without Christ is a mission field. So, lahat po yan ay mission field, at humingi tayo ng wisdom ng lahat ng kailangan natin sa ating Panginoon para makatupad din tayo dun sa nais niyang ipagawa sa Kanya. So, amen po. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po sa napakagandang paalala, Panginoon, na huwag po kami, Panginoon, na mapagod sa pagbabahagi ng inyong salita. Mabagyo man, Panginoon, marami mang mga nangyayari sa paligid namin, wala mong nakikinig sa amin, Panginoon. Hindi po kami dapat mapagod at ma-disappoint, Panginoon, or manghina, kundi magpatuloy lamang sa pagbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Dahil ang inyong pagliligtas nga po ay one by one, Panginoon. So kung isa man po ang nakikinig sa amin, maaaring yung isang kaluluwa na yun po ang itinakda ninyo, Panginoon, na makakilala sa inyo, or tinawag ninyo, Panginoon, na makakilala sa inyo that day or that time, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Give us the courage, the wisdom, Panginoon, the strength na kailangan namin upang maibahagi ang inyong salita, upang maipakilala ang Panginoong Hesus sa buong mundo. At help us, Panginoon, to recognize kung alin, saan, at sino po yung aming mission field, Panginoon. Maraming salamat, Lord. May you bless this day as well, Panginoon, nasaan man po kami ngayon, sa mga trabaho man, sa mga tahanan, kami nasa biyahe or nasa school. Pagpalaan niyo pong bawat isa at patuloy niyo pong pakaingatan, Panginoon. Bless niyo po lahat ng hawakan ng aming kamay, Panginoon, at nawa gamitin niyo po kami, Panginoon, to be a blessing to our neighbors today, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Sa iyon, maraming salamat po, mga kapatid. Purihin ang Panginoon at ingat po tayo sa maghapon. God bless you all.